Lalong lumalakas ang ihip ng hangin. Mukha yatang may umos na darating. Oo nga, sana umuwi siya ng maaga dahil masyado niya ako pinag-aalala. Masaya siya sa kanyang ginagawa. Hindi niya ito mapigilan. Pabayaan mo na siya, huwag kang mag-alala. Oo nga, pero ipinangako niya sa akin na uuwi siya bago tumilim. Ayokong lumaki ang batang yun na hindi marunong tumupad sa kanya mga ipinapangako. Sigon, huwag kang mag-alala sa kanya. Alam mo, kaya niya ang kanyang sarili. Pero bata pa siya. Wala pa siyang 10 taon kapag may nangyari sa kanya. Huwag mong kalilimutan ito, anak ko. Pwede kang maging ina niya, pero hindi mo maaring palitan ng ama. Patawad. Kailangan kong gawin to bago ka makapanakit ng tao. Ayos ka lang ba? Oo. Bakit ka nandito? Hindi mo ba alam na delikado dito? Tingnan mo yan. Yan ang tatak na kanya teritoryo. Kahit ang mga mababangis na hayop, umiiwas pag nakita yan. Hindi ka ba tinuruan ng tatay mo tungkol dyan? Dapat hindi ko nalang pinansin ang ingay na ginawa mo. Ngayon, para magiging kargo di konsyensya ko pa to. Wala na akong tatay. Wala na rin akong nanay. Namatay daw sila sa aksidente matapos akong ipanganak. Tiyahin ko lamang ang nag-aalaga sa akin ngayon. Pasensya na. Wag. Maraming salamat sa ginawa mo. Ha? Anong gagawin mo dyan sa maliit na oso? Ano pa ba? Ha? Mamamatay din naman siya sa gutom. Sakali mang mabuhay siya, sigurado paglaki niya, mananakit din siya ng tao. Ah! Bakit? Aalagaan ko siya. Imposible. Hindi rin siya mapapalapit sa'yo. Kahit na! Bahala ka. Gon! Bakit ka ginabi? Hindi ba't Patawad. Tita Mito. Gon? Anong nangyari? Bakit may sugat ka? Kasi po, nadulas po ako kanina sa may gubat. Tita Mito! Hindi ka masusugatan ng ganyan kung nadulas ka lang. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, diyan ka matulog sa labas. Tama ka, Tita Mito. Nagsinungaling ako. Patawad! Kanina, noong nangangaso po ako, ay nakakita ako ng babing oso. Nung uhulihin ko na siya, kinalmot niya ako, kaya ako nasugatan. O sige, makakapasok ka na. Linisin muna natin yan bago ka kumain. Opo.
Bata, hanggang kailan ka titigil dito? Malamang matagal. Oh? Kailangan mo pang lakasan ng pagtutulak. Ah, Sige, tulak. Ako nga pala si Kite. Isa akong hunter. Ano po yung hunter? Ang mundo ay puno ng misteryo. Ang hunter ay isang tao na naghahanap ng misteryo at ng iba pang mahalagang bagay na mahirap makamit. Teka, bakit ka pumunta dito? Hinahanap ko kasi ang aking master. Master? Oo. Sapagkat naibigay na sa akin ng aking master ang pinakahuli at pinakamahirap na pagsubok. Ang hanapin siya. Talaga? Hamak na mas mahirap yun kaysa ordinaryong panunugis. Hindi ba't sinabi mong wala namang magulang mo? Oh, May alam ka ba tungkol sa iyong ama? hindi to kinakwento sa akin ni Tita Mito eh. Anong kanyang pangalan? Jean Fricks ang pangalan ng aking ama. Gon, boy pa rin ang iyong ama. Hindi ko lang nalalaman kung nasang bahagi siya ng mundo. Ang iyong ama, na si Jean Fricks, ang aking master. Isa siyang hunter. Hunter? Oo. Siya ang pinakamagaling na hunter sa buong mundo. Ano bang sinasabi mo, Gon? Gusto ko na pong malaman ngayon ang tungkol sa aking ama. Sabihin niyo na, Tita Mito. Ang tungkol sa iyong ama, isa siyang ordinaryong tao. Siyang nagpapalakad ditong shop noon. Namatay siya bago kaisilang. Iyon lamang ang masasabi ko tungkol sa kanya. Pasensya ka na, Gon. Gusto ko lang naman maalis siya sa iyong isipan. Hindi ko kayang tapatan kung ano man ang magagawa para sa iyo ng iyong ama, pero sa palagay ko hindi pa ako nagkukulang. Salamat at nauunawaan mo ako. Bakit kaya nagsisinungaling sa akin si Tita Mito? Pero kung buhay talaga ang aking ama, bakit hindi niya ako binibisita? Siguro nga talagang pinabayaan na niya ako. Ha? Hindi pa bubukas ang shop. Pasensya na po. Nagmamadali po kasi ako eh. Gusto mo ba yan? Oo, kukunin ko siya. Mama, patawad kung nahuli ako. Nasaan si Gon? Naku, meron ka palang customer. Pasensya, hindi kita napansin. Ayos lang. Kung tutuusin, ako dapat ang humingi ng tawad eh. Sa palagay ko, hindi ko dapat ginawa yun. Pero, nung makita ko siya, Magsisisi ka lang. Kung gusto mo yung sunugin, dapat noon pa. Bakit ngayon mo lang gagawin? Mama, natatakot ako. Dahil nagtatanong na si Gon tungkol sa kanyang ama. Baka ito nang simula ng kanyang pag-alis. Kung gusto mo talagang maging kanyang ina, dapat mong maintindihan na darating ang araw na siya ay mawawala sa'yo. Hindi mo yan mapipigilan. Kagaya nung nangyari sa kanya. Oo. Ang kislap sa kanyang mga mata ay katulad ng sa kanyang ama. Hindi niya ito mapipigilan. oo, siya ang naging pinakamagaling na hunter. Higit sa lahat, ang hayop ay napapalapit sa isang tunay na hunter.
Pag umabot ka na sa 12 taon, maaari ka nang kumuha ng hunter test. Bahala ka na kung anong gagawin mo bago dumating yun. Yun ay application card sa hunter test. Tita, susubukan ko ang hunter test. Pero bakit? Dahil alam ko na po ang lahat. Alam kong buhay pa ang aking ama. At siya isang hunter. Gusto kong maging isang hunter at mahanap ang aking ama. Sana'y maintindihan niyo ako. Makalipas ang panahon, inaasahan ko ng pagkakataong ito. Matagal ko nang alam na sasabihin niya sa'yo yan balang araw. Tita, hindi! Hindi ka magiging hunter! Nito, intindihin mo sana siya. Mayroon lamang akong kondisyon. Huhuliin ni Gon yung magic guardian fish. Oo, sa loob ng 1 linggo. Ewan ko lang kung mahuhuli niya yung isda. Malabo. Balita ko masyadong malaki yung isdang yun. Kahit 5 tao, mahihirapan dun eh. Kung hindi niya magagawa yan, hindi niya makakayanang maging isang hunter. Ha? Ah! Ayan na! Huli ka! Ah! Palpak ka na naman. Tita, pasensya na. Napunit ang damit ko eh. Ba't ayaw mong tumigil? Bakit hindi ka pa sumuko? Hindi, mahuhuli ko yon. Sabi mo kapag nahuli ko yun, maaari na akong sumali sa hunter test. Magiging hunter ako. Hahanapin ko ang aking ama. Anong gagawin mo kapag nakita mo siya? Samantalang sanggol ka pa lamang ay pinabayaan ka na niya. Ah? Tama ka. Si Jin ay isang hunter. Bihirang-bihira lamang siya umuwi para bumisita. Wala namang magawa ang aking kapatid kaya palagi na lamang siyang nagmumukmok. Nahihirapan ang loob ko sa nakikita ko sa aking kapatid. Kaya naman galit na galit ako kay Jin. Galit ako sa lahat ng mga hunter. Pinabayaan niya ang kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang anak. Pagiging hunter ka pa ba para hanapin ang taong yong? Pero, masyado tong mahalaga kaya kahit baliwalain pa niya ang kanyang anak. Ang pagiging hunter ay ang pagiging dakila. Siguro nga. Kung sa bagay, anak ka nga niya. Nasaan po si tita? Ngayon ang huling araw ng inyong usapan. Bilisan mo ng pagkain. Gusto kong buksan mo yan. Ito ay... Yan ang ginagamit ni Jin na pamingwit noon. Kapag hindi mo pa yun nahuli gamit yan, Tita Mito! Maraming salamat! Siguradong mahuhuli ko na ang magic guardian fish gamit ito!
Hindi ko siya maiangat sa tubig sa ganitong paraan. Anong gagawin ko? Kung akong aking ama, tama! Siguradong luluwagan ng Magic Guardian Fish ang kanyang paghila. Yun ang aking tsansa. Ngayon na! Ayos! Pinangako mo, Tita Mito! Ngayon ay maaari ko nang subukan ng hunter test. Ikaw ang nagturo sa akin na tutuparin ko ang lahat ng aking mga ipinangako. Hindi ba, Tita Mito? Gawin mo ang gusto mo. Salamat po! Patawarin mo ako, Gon. Dahil matagal na akong nagsisinungaling sa'yo. Hindi ka pinabayaan ni Jen. Nanalo lamang ako sa korte para mag-alaga sa'yo. Kaya kayo nagkahiwalay. Oo. Alam ko nagsisinungaling ka lang. Ah? Napapansin ko kapag nagsisinungaling ka. Dahil nakikita kong hindi ka makatingin sa aking mata. Gon! Ang bango ni Tita Mito. Hindi ko alam kung anong amoy ng aking tunay na ina. Pero kapag kapiling ko siya, para ko na rin kapiling ng aking nanay. Kaya hindi kita makakalimutan. Saan man ako magpunta, Tita Mito. Mahal na mahal kita. Ang huling pagsubok ay hanapin siya. Yun ang pinakamatagal at pinakamahirap gawin. Sapagkat siya ang pinakamagaling na hunter. Papa, makikita rin kita. Ito pa. Hina ka naman eh.